So how and why did I start this YouTube channel? I'm going to share my backstory on how I started this channel because finally 12,000 subscribers na tayo guys, and I earned actually from this channel na before but I stopped and then now I'm earning again. So I want to say thank you so much po sa mga subscribers ko. Thank you for staying. I know I'm not consistent in uploading videos but thank you so much for your support. Thank you for staying kahit na paiba-iba yung content, paiba-iba yung schedule ko ng pag-upload, pero you are still there supporting my simple videos. So, gusto ko lang mag-share kung bakit ko nga ba ini-start tong YouTube channel na to. And I started this 6 years ago. So, 6 years ago siya, pero if you look at my number of subscribers, 12,000. Siguro sa iba, medyo mabagal na to. Kasi 'di ba parang ngayon, ang bilis na magpadami ng subscribers. Lalong-lalo na kung meron ka ng mga viral videos na kayang-kaya mong gawin, 'di ba? May mga topics ka na alam mo na papatok sa panlasa ng mga viewers mo. So, that's really good. Kahit isang viral video lang na ma-upload mo sa YouTube channel mo or sa social media platform mo, for sure, dadami yung mga subscribers mo. But for me, I started from zero. I started from scratch talaga. My first subscribers are the closest people to me, like my parents, my friends, ganyan. Sila yung mga first subscribers ko. But, as the years pass by, syempre, hindi naman very useful sa kanila yung mga ina-upload ko dito na mga videos. Syempre, yung mga hindi ko nakakilala, sila na yung nag-start na mag-subscribe sa channel ko until na-reach ko yung mga minimum requirements ni YouTube para makapag-start akong mag-earn ng money sa aking channel. And main source of income dito is Google AdSense, if you know that. It's like a partnership with Google where they put ads dun sa videos na gagawin mo. So that's how I am earning kasi syempre medyo maliit pa yung channel natin. May mga nakikipag-collab actually, but I'm not sure if they're really legit. May mga nare-receive akong email na gustong makipag-collab pero hindi ko naman gusto yung mga topics or hindi ko naman talaga kayang gawin yung mga pinapagawa nila. Hindi naman related sa mga experience ko, sa knowledge ko, and I think hindi siya magiging useful sa viewers ko. That's why I'm not accepting them. Hindi ako nakipag-collab with them. So hopefully, 'di ba, malay natin na someday merong makipag-collab sa atin na makakatulong naman sa atin to reach a wider audience and to gain more subscribers and to have more views sa mga YouTube videos natin. Anyway, going back, I started this channel because one of my dreams was to be a successful YouTuber sana. Yung pinakaunang-unang mga naging inspiration ko na mga YouTubers ay yung mga nasa beauty industry, yung mga nagme-makeup, ganyan, na hindi naman ako marunong. Tapos, I don't have very good skin naman. As you can see, may mga pimples ako. So, hindi ako bagay doon kasi hindi ako pwede sa mga beauty products. Pero sila yung parang nag-encourage sa akin. And then, nakita ko na ang dami-dami nilang viewers. So sabi ko, ay pwede rin. Gusto ko rin maging kagaya nila. May mga tao din, di ba, may mga YouTubers na nag-vlog ng mga daily life nila, yung mga daily na ginagawa nila. And marami namang tao na nanonood kahit na yung mga ina-upload lang nila is mga simple videos about their daily life. So parang yun yung dream ko sana. Pero, when I started na my YouTube channel, yung mga first videos ko ay with my friends. So, nag-hiking kami, nag-video ako ng kumakain kami ng, kasi sikat pa nun yung samyang, yung maanghang na noodles, Korean noodles. So, ganon. May mga games na nakakatawa, ganyan. So, kung ano-ano na yung ina-upload ko. Pero, I noticed na hindi naman nakakahatak ng viewers. Parang kami-kami lang yung nanonood. Of course, those are just first 3 or 4 videos. And nakakaano pala siya, nakaka-disappoint. Minsan, yung reality to ha. I just want to be transparent. Pero, yung first na videos ko, parang nahihiya na ako. Kasi, syempre, yung mga first subscribers ko are my friends, my family. So, nakikita nila na konti naman yung nanonood, ganyan. So, parang sa sarili ko din, sabi ko, ay, magsasucceed kaya tong YouTube channel ko. Parang nag-doubt na ako. Bumili pa ako ng camera ko noon na Canon. After I
uploaded those videos, parang sabi ko nga, hindi naman nakakahatak ng viewers. So, there was one time na nagkaroon ako ng idea na dapat i-share ko yung work ko. So, yung pagiging online teacher or online tutor sa Rare Job. And yung first video ko, ang daming comments nag-a-ask about working for Rare Job, about being an ESL tutor. Parang ang dami kong naging views doon sa, compared sa first videos ko. Mas madami yung nahatak nun na mga views, and then mas dumami yung subscribers ko. Naisip ko, madami palang magiging interesado sa ganitong klaseng content. So, I kept uploading videos, very simple videos about being an online tutor. So, dun yung first ko na nag-gain yung mga subscribers ko. Na-reach ko yung minimum required, which is 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours pa nung time na yon. I think until now naman 4,000 pa siya. 4,000 for 1 year. So, na-reach ko naman siya luckily. And then, luckily, I started earning from the videos that I was uploading. So, yung first sahod ko was 7,000 pesos. $100 yung minimum na threshold for you to get paid or to be paid. Nagkaroon lang ako ng struggle dun sa PIN, yung Google AdSense PIN na isisend nila dun sa address mo. It took a few months para ma-fix ko yun kasi walang dumating sa address ko. Hindi ko na-receive. Nag-check ako sa post office pero hindi ko siya na-receive until na meron ako napanood na video kung paano siya isosolve. Yun na yung naging way para mag-earn yung channel natin. So, hindi naman kalakihan syempre kasi hindi naman nagva-viral ng bonggang-bongga yung mga videos natin. But you know what guys, kung consistent ka lang talaga sa pag-upload, I'm sure magiging magandang source of income naman siya. Lalong-lalo na if you know na yung mga videos na ina-upload mo are very useful to your viewers and then pinaghihirapan mo naman talaga tapos nagiging consistent ka, eventually magkakaroon ka ng more views, more followers, or more subscribers, ganyan. Tapos, syempre more ads na din na naa-add dun sa mga videos mo and mag-earn ka. Parang 3 beses pa lang ako nag-earn kasi nga hindi naman ako consistent. Meron yung year na natanggal ako sa program ng Google AdSense kasi hindi ko na na-meet yung minimum na required number of views and yung watch hours pala for the whole year kasi yearly siya. Yearly na dapat na-meet mo siya. Pero nung time na yun, meron akong year na hindi ko siya na-meet. So, kailangan ko ulit i-build yung channel ko. Kailangan ko ulit mag-upload ng more videos para ma-reach ko ulit yung 4,000 watch hours na yun for the whole year. Parang last year ko lang ulit siya nagawa. So, sayang naman, diba? So, I encourage you guys, if you are serious and if you enjoy creating videos, if you enjoy talking in front of the camera, and then gusto mo din kumita sa YouTube mo, you just have to be consistent, and then piliin mo din naman yung magiging useful content for your viewers. So, madami din akong nakikita na mga videos from other YouTubers na sinasabi nila na wag dapat na money yung purpose mo for making a YouTube channel. Let's be honest, diba? Yun naman yung isa sa mga main goals natin. So, when I started my channel, that was my goal. I wanted to earn. I wanted to be like those people na successful na sa industry na to. Pero hindi pala siya ganun kadali. You just have to enjoy what you do. And then, eventually naman na-enjoy ko na yung pag-edit, ganyan. Tapos, parang I am trying to look for new content or new topics na pwede kong i-offer sa mga subscribers ko. Pero, hindi naman sa nagdi-disagree ako sa sinasabi nila na dapat hindi pera yung main purpose mo to create videos. Pero, again, let's just be transparent. That's one of the number one reasons why we are striving to create videos, edit videos. Hindi rin madaling mag-edit ng videos at gumawa ng content. So, before, it was not easy for me to talk in front of the camera. Tapos, pag pinapakinggan ko yung recording, naging awkward yung feeling kasi naririnig ko yung boses ko. Tapos, iba yung boses ko sa recording at iba naman yung boses ko sa personal. So, pag pinapakinggan mo siya, it sounds awkward talaga. But you will get used to it. Pagka nasanay ka na, masasabi mo na, ay, ang ganda pala ng boses ko sa
sa camera or sa recording, parang mapapaganon ka na lang. And then, magiging proud ka sa mga i-edit mo na magagandang videos, magandang quality ng videos. Syempre, kailangan din nating i-make sure na maganda yung quality ng video. Kasi, syempre, kung blurred siya, pangit yung lighting, ganyan, hindi magkaka-interest yung tao na panoorin ka. And then, kailangan din naman na alam mo yung sinasabi mo kasi ma-feel ng viewers mo kung hindi ka naman sure doon sa mga sinishare mong content sa YouTube channel mo. Of course, hindi ka nila paniniwalaan, hindi ka nila isusupport, hindi ka na nila papanoorin next time. Pero yun, gusto ko lang i-share yung reason ko why I started this YouTube channel. So, if you are also an aspiring YouTuber, just go ahead and upload kung ano yung mga gusto mong i-share. And then, be consistent. Huwag tamarin. Yes, mahirap gumawa ng video, mahirap mag-edit. Pero, you know, pag na-upload mo siya, tas ako, pag pinapakinggan ko yung mga sinasabi ko sa videos, tas pag kung merong mga nagme-message sa akin saying na nakaka-relate sila, na nakakatulong yung videos ko, kahit isa, dalawa, I'm so happy na, very, very happy na ako na mababasa yung mga ganong comments. So, ano siya, fulfilling siya. Parang bonus siya. Apart from your earning, pag may nare-receive kang mga ganon, nagiging bonus na rin siya for me. So, yun lang. So, I hope na nag-enjoy kayo sa video na to and hopefully, magustuhan niyo yung ganitong content and I'm going to share other information about being a YouTuber siguro next time pa. I'm not an expert, as you can see, hindi naman super good yung mga equipment ko. Hindi ko pa afford na bumili ng mga magagandang equipment, hindi ko pa afford na mag-hire ng sariling editor or videographer, ganyan. Everything is done by me. So I plan, I shoot the video, and then I edit the video, I also upload. So I take care of everything in this channel. So thank you for your support. I'm so thankful na you are supporting me and you are there watching my videos. So thank you and see you next time. Bye!